Tumalon si Yuwo ng mataas para maiwasan ang pag-atake ng spider monster. Nagawa pang kutsain ng binatang ito ang kakayahan ng halimaw na pulang gagamba, na hindi maihahambing sa ghost idiom at spider na natalo ni Yuwo noon. Iyon ay dahil ang pulang spider na halimaw ay hindi makapagsalita tulad ng multo na inaakala ni Yuwo na spider monster. Pero wala siyang pakialam doon dahil hindi niya gustong marinig ang bug ng kanyang potensyal na biktima para sa awa. Pagkatapos ay sa isang paghampas ng kanyang espada, nahati ang katawan ng halimaw ng gagamba, at nasunog ito hanggang sa namatay ito sa mismong lugar. Ang lakas ng pag-atake ni Yuwo ay napakalakas kaya nasunog ang ilang bahagi ng kagubatan. Natigilan pa si Tianjin nang makita ang eksenang sa harapan niya. Hindi niya inaasahan na matatalo ni Yuwo, ang isang level 8 elite monster sa isang atake lang. Lalo nitong pinalakas ang sinaunang hinala na itinatago ni Yuwo ang kanyang antas. Lumitaw ang system na nag-aabiso sa kay Yuwo ng matagumpay na pagpatay sa isang level 8 elite monster, ibig sabihin, at ang pagkuha ng 1,000 puntos mula sa isang level 8 elite monster. Nakakuha pa siya ng dagdag na premyo na 5,000 puntos sa karanasan. Habang si Tanche at nakakuha pa ng 500x na puntos para sa kanyang paglahok. Nagulat ang dalaga na makakuha ng napakaraming puntos nang walang ginagawa. Siyempre, tuwang-tuwa si Ruin Tanchin. At ngayon ang babae ay nagsimulang dumikit kay Yuwo at nag-aatubiling malaman kung inililihim lang ba ni Yuwo ang tunay niyang antas. Tuwang-tuwang sinabi ni Tianjin na alam na niya sa simula pa lang na si Yuwo ay isang henyo na hindi maaaring mag-level up. Si Tianjin ay patuloy na nakakapit, nakayakap at pinipilit kung paano sabihin ang kanyang sikreto. Tinawag pa ng babaeng ito si Yuwo na Great Deity, para makuha ang kanyang hiling. Ngunit patuloy na hindi papansinin ang babae. Hiniling ni Yuwo kay Tianjin na umalis ito. Kung hindi, mawawala ang babae ayon kay Yuwo. Matapat na sinabi ni Yuwo na nagsisimula na siyang makaramdam ng panghihinayang sa pagligtas kay Tianjin. Ang binatang ito ay higit na nagmamalasakit sa mga puntos at tagumpay. Habang si Yuwo ay kalkulado ang dagdag pa na 1,000 puntos mula sa piitan na nakakuha ng 5,000 puntos ng karanasan ang system account ng King Kain. Kaya ayon sa kanya, ito ay napaka-cool. Mas mabilis siyang mag-level up. Pinulot ni Yuwo ang mga bagay na nalaglag ng spider monster. Habang sinasabi kay Tanchen, na nakuha ng batang babae ang kanyang mga puntos, ngunit ang mga bagay na bumaba ay hindi mga padiples. Kaya gusto ni Yuwo na kunin silang lahat. Tinanong ni Yuwo kung papayag si Tianjin. Sumagot si Tianjin na wala siyang pakialam basta't handa si Yuwo na dalhin siya sa taas. Pinagmamasdan ni Yuwo ang bawat item. May nakita siyang misteryosong kuko at pinulot niya ito. Ipinaliwanag ng system na ito ay ang nasirang kuko ng nakakalason na mga glandula at tissue na kabilang sa halimaw ng gagamba. Kaya may karapatan si Yuwo na makuha ang battle item bilang reward. Siya na nag-akala na ito ay swerte, bagamat walang kagamitan na nahulog, ang mga bagay na tulad ng mga pangil ng gagamba ay napaka-in-demand sa black market at maaaring maibenta ng mabilis. Biglang nag-notify ang system na random na na-upgrade sa mga epekto ng item na ito ay maaari itong magdulot ng pagdurugo, magbigay ng lason at magpahina sa kaaway. Nagulat si Yuwo nang makitang maaaring ma-upgrade ang mga bagay na ibinagsak ng mga halimaw. Naalala niya ang singsing na nalaglag ng multo na sa tingin ko at ni Spider. Sa oras na iyon, tiningnan ni Yuwo ang singsing sa inventaryo at inisip kung ang singsing ay isang maalamat na bagay. Ipinaliwanag ng sistema na ang item ay isang maswerteng singsing na maaaring magpalitaw ng epekto sa pamamagitan ng random na pagtaas ng level ng item na nakuha. Masaya si Yuwo na mayroon siyang magandang item na makakatulong sa kanya na i-upgrade ang mga item na nakuha niya sa hinaharap. Gusto ni Yuwo na gamitin ang singsing para i-equip ang kanyang gamit. Kinailangan ni Yuwo na pag-igtingin na gawin ito ng mag-isa at hindi lamang maghanap ng mga pagkakataon. Mariing sinabi ni Yuwo na ayaw niyang maakit. Sagot ni Tianjin, nakadikit siya hindi para seduce siya, ngunit nakadikit siya dahil siya ay natatakot. Kapag malapit siya kay Yuwo nararamdaman niyang ligtas siya. Tinawag ni Tianjin si Yuwo na dakilang Diyos at naghihinala na ang binata ay nakabalat kayo sa harap ng lahat ng mga mag-aaral kaya takala ng lahat na siya ay si Yuwo na basura. Ayon sa kanya, ito ay isang kamangha-manghang disguise. Patuloy na hinihimok ni Chansha na sabihin ang antas ng binata.
Si Chansha ay napaka-curious tungkol sa true level ni Yuwo. Mariing binawi ni Yuwo ang kanyang braso at hiniling kay Tanchin na huwag nang magtanong pa dahil may mga dahilan at plano si Yuwo para gawin yon. Kung gusto pa rin siyang sundan ni Tanjin, dapat manahimik ang babae at panatilihing lihim sa lahat ang mga kakayahan ni Yuwo. Nagbabanta pa siya ng tensyon kung ibubunyag ng dalaga ang kanyang sikreto. Biglang may sumulpot na mga lalaki. Hindi nila inaasahan na buhay pa pala si Tangent at nakaligtas mula sa pulang gagamba na halimaw. Nang makita ang apat na lalaki ay nagalit si Tianjin, pinagalitan ng babae si Lei Yang at ang iba pa niyang team. Tanong ni Tianchen, may mukha pa ba silang ihaharap para bumalik pagkatapos ng ginawa nila kay Tianjin nang walang pinagsisisihan? Sagot ni Yang na pwede siyang pumunta saan man niya gusto. Pagkatapos ng lahat, si Tanchin ay sinipa na mula sa kanyang koponan. Itinapon nila si Tanchin dahil sa inis nila na walang tigil sa pagdaldalang dalaga tungkol sa pag-ibig at magic sa buong maghapon. Kung hindi dahil kaklase niya si Tianjin, hindi na rin mag-abala si Yang Lai na isama ang babae sa kanilang team. Tinuro ni Tianjin ang mukha ni Lei Yong na puno ng galit. Sinabi ng batang babae na kasinungalingan yon at kicker mula sa koponan. Ngunit ginamit siya bilang pain upang maakit ang atensyon ng pulang gagamba. Habang si Lei Yang ay natakot at tumakas kasama ang iba pa niyang koponan. Kaya sa kanyang opinyon, walang karapatang pagtawanan ang mga pangarap ng ibang tao, ang isang tulad ni Lei Yang. Sa wakas ay napagtanto ng isa sa mga miyembro ng koponan ni Lei Yang na ang pulang halimaw na gagamba ay natalo at nasusunog. Laking gulat nila nang makitang natalo na ang halimaw kahit na bumalik si Lei Yang at ang kanyang buong koponan upang sabay-sabay na atikihin ang halimaw. Tinanong ni Lei Yang kung natalo ni Tanchin ang halimaw. Ipinagmamalaki ito ni Tianjin. Sinabi pa ng babaeng ito na nakipagsanib puwersa siya sa dakilang Diyos na si Yuwu para talunin ang halimaw. Sa kanyang opinyon, si Lei Yang ay isang kasuklam-suklam na kriminal na hindi man lang gumamit ng martial arts kaya hindi siya maaring maihambing kay Yuwu at ang buong team niya ay humalakhak nang makita ang sinasabi niyang dakilang Diyos na si Yuwu. Tawa sila ng tawa at sinabing perfect silang dalawang lovebirds as a team. Nakikita na ang isa ay basura at ang isa ay sikat sa pagiging tanga sa paaralan. Ang apat na kabataan ay ganap na nasiyahan sa pagtawa kay Yuwu at Tanchin. Nagdulot ito ng galit at tensyon. Hindi na gusto ni Yuwu na pinagtatawanan. Tulad ngayon na si Lei Yang at medyo nagalit ang kanyang team dahil natalo sila ng 1,000 points sa pagkatalo sa Red Spider Monster, ngunit mahahanap nila ito sa ibang lugar. Gayunpaman, ngayon ay naniniwala na sila na sina Yuwu at Tanchin ang pumatay sa halimaw kaysa sa kanya dahil sa kasinungalingang ito, inanyayahan ng kabataan at ng kanyang mga kasamahan si Ru Tanchin na bumalik sa kanilang koponan. Naisip nila na ang pagkasira ni Tanchin ay magiging kapaki-pakinabang sa kanila sa hinaharap. Habang si Tianjin ay matatag na tumangging bunilik, ayaw na niyang maniwala sa katarantaduhan at kasinungalingan ni Lei Yang at iba pa. Kung bakit casual na sinasabi ni Lei Yang na kailangan nila ng ruin tension para mahigalang at mananalo sila sa laban sa mga halimaw na gusto nila. Balak ni Lei Yang na ibalik si Tianjin bilang ang kanyang pain. Dahil iyon ang pinakamalaking kontribusyon ng dalaga. Tsaka kung susundan ni Tanchin si Yuwu, mamamatay ka lang. Nang magalit ng husto si Ruin Tanchin at hiniling kay Lei Yang at sa iba pa na huwag nang insultuhan muli ang dakilang Diyos. Gayunpaman, biglang may bumusinang boses. Takot na takot si Tanchin at agad niyakap si Yuwu. Habang tinatanong kung ano ang boses na yon. Gayon din si Lei Yang at ang iba ay agad na napalingon sa tunog. Bakit ipinaliwanag ng mga kabataang lalaki na ito ay ang dagandong ng Tyrannosaurus team kung saan mayroong isang piling halimaw na may 5,000 puntos na kasinungalingan at ang iba ay tiyak na masaya na makahanap ng gayong halimaw sa kanilang paligid. Agad niyang hiniling sa lahat ng kanyang mga kaibigan na manghuli para sa halimaw na ito, na higit na kumikita kaysa sa pulang gagamba. Agad na pinigilan ni Yuwo ang mga gustong makipagkita sa Tyrannosaurus Demon dahil iyon ay kapareho ng panliligaw sa bingi na si Lei Yang. Bakit tiyak na gustong malaman ng kabataan kung ano ang ibig sabihin ng lalaki? Patuloy na sinasabi ni Yuwo na sa kasalukuyang lakas ni Lei Yong, magiging pagkain lamang siya ng halimaw. Pinayuhan ni Yuwo na umalis na sila kung ibibigay lamang ang kanilang mga ulo sa halimaw. Siyempre, galit na galit si Lei Yang nang marinig niya ang mga katagang iyon, handa siyang patayin si Yuwo muna, pero agad namang pinigilan ng ibang kasamahan si Lei Yang. Pinapaalalahanan nila si Lei Yang na huwag maimpluwensyahan ng maliliit na basurang tulad ni Yuwo.
Habang mawawalan sila ng mas malaking biktima, minabuti Lai Yang na umalis. Pero, tinatakot muna niya si Yuwo. At sinabing hindi niya makakalimutan ang sinabi niya sa kanya. Siyempre, ang specialty ni Tanchin na noon ay sumigaw din na inisip niya na si Yuwo ay napakabuti para sa kanila at hiniling na huwag silang bumalik na umiiyak para humingi ng tulong kay Yuwo. Nang maglaon pagkatapos umalis si Lai Yang at ang iba pa, inanyayahan ni Tanchin si Yuwo na maglibot at mangolekta ng mga puntos mula sa maliliit na halimaw na magiging mas madali. Sa wakas ay sinunod ni Yuwo ang kagustuhan ng batang babae, gayunpaman, sila ay nasa ngayon ay masyadong malaki at ang mga halimaw at ay nakakalat. At ang mga puntos ay hindi ganoon kalaki. Kaya't kung si Tantian ay gustong mangolekta ng higit pang mga puntos mula lamang sa maliliit na halimaw, hindi ito magiging sapat para sa kanila. Sa wakas ay gustong malaman ni Tanchin kung ano ang gagawin ni Yuwo sa ilalim ng mga ganitong kondisyon. May plano si Yuwo na sundan si Lai Yang at ang iba pa. Uupo na lang sila at maghihintay ng tamang panahon para samantalahin ang pagkakataon. Habang sa ibang lugar, isang demonyong Sores Prey ang dumating sa mga halimaw na mas maliit kaysa sa nakahiga na bata at marami pang dumating. Makikita nila doon kung ano ang nangyari, kung paano nakikipaglaban ang halimaw sa iba pang mga halimaw na naging sanhi ng pagkawala ng 15% ng dugo ng Tyrannosaurus na magiging isang kalamangan para sa kanila. Gayunpaman, ang iba pang mga miyembro ng koponan ay nagsimulang matakot. Ramdam na ramdam nila ang aura ng demonyong Tyrannosaurus na naging dahilan para makahinga siya. Sinadya ng lalaki na yayain si Lai Yang na sumuko pero syempre, taimtim na tumanggi si Lai Yang. Binubuo silang 4 na level 5 na dapat ay kayang talunin ang isang level 8 elite. Ang Tyrannosaurus Demon ay ang tanging bihirang demon sa piitan. Siguradong hawak din ng demon ang marami sa kanila. Ang demon ay tiyak na nagtataglay din ng maraming hindi kilalang kayamanan. Kaya't hindi basta-basta sesuko ang Lai Yang. Hinikayat niya ang lahat at hiniling sa lahat na huwag mag-alala dahil kasama siya sa koponan. Kaya hindi na kailangang matakot sa anumang bagay. Desidido si Lai Yang na makipagtulungan na patayin ang demonyo para makapasok sila sa top 10, kahit na hindi nila patayin ang panghuling amo sa kanyang puso. May iba pang plano si Lai Yang ang harapin si Yuwo at ayusin ang kanilang mga affairs. Umaasa rin siya na si Tianjin ang magkusa na yakapin siya bilang pagbati sa kanyang pagkapanalo sa kanyang imahinasyon. Kitang-kita niya kung gaano niya yayakapin si Tanche at hihingi siya ng tawad sa mga nasabi niyang mali. Wala pa man si Lai Yang ay nakakaramdam na ng labis na kasiyahan at lalo pang nasa sabik. Nagsimulang tumakbo si Liao Yang patungo sa demonyo at nagutos na umatake. Nagpumilit silang hindi magpakita ng awa. Gayunpaman, habang tumatakbo sila, may biglang naalala na dapat itim at berde ang mga demonyong Tyrannosaurus, ngunit ang nasa harap nila ay pula at itim. Tiyak na hindi alam ni Lai Yang ang ibig sabihin ng kanyang kasamahan. Naghinala tuloy ang lalaki, nagalit ang dyablo. Marahil ay dahil sa naunang labanan ng demonyo at ng isa pang halimaw. Naiinis si Lai Yang dahil nabanggit ng kasamahan niya, medyo naiinis siya. Samantala, ang kanilang kinaroroonan ay alam na ng demonyo. Bigla silang nagpasya na umatras at tumakbo. Gayunpaman, unang inatake ng demonyo ang napakalaking kwento nito. Sila ay nawasak at humingi ng tulong sa isang pagsabog ng apoy. Agad na sinunog ng demonyo ang katawan ng 2 tao sa pangkat ni Lai Yang. Laking gulat ni Lai nang makitang agad na napatay ang 2 niyang kasamahan. At sa wakas ay nakita ni Yang sa kanyang sarili ang napakalupit na demonyo sa harap ng kanyang mga mata. Para sa kanya, ito ay masyadong nakakatakot, gayunpaman, si Yang ay hindi natatakot sa ngayon, kahit na ang atensyon ng mga demonyo ay nasa kanya, siya ay positibo pa rin. Dahil inaakala ni Lai Yang na sapat ang kanyang bilis at ligsi. Kahit papaano ay makakatakas siya at makakatakbo mamaya kapag nabigo siyang talunin ang halimaw. Bagamat ang pagkapuot ng gayong demonyo ay hindi mabilis na mawawala, plano niyang ituro ang puot ng mga demonyo sa ibang tao. Sa oras na iyon, naisip niya kaagad si Yuwo, na nagkataong malapit sa kanya sa mga oras na iyon. Naiisip ni Lai Yang na sa wakas ay natagpuan niya ang 2 kitang-kita niya ang dahan-daang paglalakad ng 2 tao habang siya ay tumatakbo sa abot ng kanyang makakaya hanggang sa maubusan siya ng hininga. Tumakbo siya hanggang sa makarating kay Tanchin. Nakikita ni Yuwo na naging kainahinala agad sa kanya ang presensya ni Lai Yang. Isa lamang siyang tusong lobo na mahilig tumakas, agad na naghinala si Tianjin, na may panibagong masamang planong kasinungalingan.
Kasalukuyang sinusubukan ni Yang na magsagawa ng kasinungalingan. Agad namang kinumpirma ni Yang na hindi siya bumalik na walang dala para salubungin ang dalawang basura. Medyo nalilito pa si Tianjin noong mga oras na yon. Habang sinabi ni Yang na dumating siya para magbigay ng espesyal na regalo. Habang si Yuwo ay walang kamalay-malay sa nangyari. Sa tingin niya ay madali niyang makukuha ang mga puntos mula kay Lai Yang, na sa tingin niya ay nagtagumpay sa pagtalo sa halimaw. Sa isip niya, at naisip pa rin ni Yuwo na mabilis kumilos si Lai Yang dahil gusto niyang gumawa ng direktang pag-atake. Gayunpaman, medyo natarante si Yuwo dahil wala ang mga kaibigan ni Lai Yang. Tumakbo pa rin si Lai Yang sa dalawa ng ganoon lang at nangakong sasabihin sa kanila ang lahat. Maya-maya'y itinulak niya ang katawan ni Tan Chin at hiniling sa kanilang dalawa na tingnan ang mga regalong inihanda niya, habang si Tan Chen at hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Leon. Ngunit biglang isang daing ang narinig sa Tyrannosaurus na demonyo na naroroon na, reflexively na aatake muna si Tianjin sa demonyo. Biglang, nagalit si Yuwo dahil umatake si Tan Chin kahit na hindi galit sa kanya ang demonyo. Walang intensyon si Ruin Tan Chin na atikihin muna ang demonyo. Ngayon lang siya nakatakbo sa takot kay Yuwo. Humingi ng tulong si Yong para makita ang pangyayari. Natatawa na lang si Leon sa katangahan ng dalaga para sa taong hindi pa nakapasok sa piitan. Ang ipinakita ng pagkasira ng tensyon ay hindi naman nakakadismaya at nakaaliw pa para kay Lai Yang. Gusto rin malaman ni Yang kung ano ang gagawin ni Yuwo sa ganoong sitwasyon para kay Lai Yang. Ang basura at ang tanga sa isang team ay isang kawili-wiling kombinasyon. Habang si Lai Yang din ay kinukutya at sinisisi si Yuwo na hindi mayabang, kahit na siya ay may mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban kumpara kay Lai Yang, ang lalaki ay dapat magpasalamat sa pagbibigay ng regalo. Sa wakas ay pinili ni Yang na umalis at hayaan si Yuwo sa demonyo. Sinabi rin niyang babalik siya para kunin ang katawan ni Yuwo, pagkatapos siyang patayin ng Tyrannosaurus Demon. Nang nakarinig si Yuwo kay Lai Yang, unti-unting nawawala ang tawa ni Yang sa sandaling iyon. Agad na hinawakan ni Yuwo ang hangin. Tiyak na hindi niya hahayaang magsinungaling si Yang. Isang gulat na boses ang narinig. Nagpatuloy muli ang Yuwo na ngayon lang niya nakilala ang pabaya na si Tan Chin. Ang pagkakaroon ng dalaga ay ganap na walang halaga sa kanya. Gayunpaman, kung ihahambing sa pagkawasak, ang pag-igting kay Lai Yang ay mas walang halaga. Tiyak na labis na nagulat si Lai Yang dahil nalaman ni Yuwo kung nasaan siya, kahit na gumamit siya ng isang hakbang upang gawing ganap na hindi nakikita ang kanyang sarili. Casual na sinabi ni Yuwo kay Lai Yang. Ang antas ng lakas ni Yang ay hindi mataas. Pagkatapos ng lahat, siya ay hindi nakikita at hindi ganap na nawala. Para kay Yuwo kitang-kita pa rin sa mga mata niya si Lai Yang sa init ng kanyang katawan. Bumigay siya. Nagulat pa si Lai Yang dahil ramdam niya ang presensya ng init ng katawan niya. Hirap pa ring paniwalaan si Lai Yang. Ngunit pagkatapos ay nagmamakaawa siya kay Yuwo na bitawan ang pagkakahawak sa kanyang leeg. Ipinaalala niya kay Yuwo na siya ay anak ni Yuwo. Zhang, hiniling din ni Li Yang kay Yuwo na agad siyang palayain dahil ang pagpunit ng demonyo sa isang sarsa ay lalong nagiging marahas at maaaring maging sanhi ng pagkamatay nilang lahat. Hinamak ni Yuwo ang mga salita ni Yong at agad na ipinakita ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Kung bakit si Yang ay labis na nagulat at hindi inaasahan na ang isang basurang tulad ni Yuwo ay maaaring magpataas ng kanyang lakas sa ganoong antas bilang isang antas ng pag-uugnayan. Agad na humiling si Yang na sa ama sa kanya bilang isang pangkat upang patayin ang demonyong Tyrannosaurus. Inamin niya na kailangan niya ng mga puntos at kagamitan. Madaling tinanggihan ito ni Yuwo. Sa kanyang palagay, si Lei Yong ay isang walang hiyang tao. Gayunpaman, isa sa alang-alang daw niya ito kung papayag si Ruin Tan Chin na nasa tabi niya. Si Yang nakiusap kay Tan Chin, natakot pa rin. Kaklase niya at siya rin ang nagdala ng kapahamakan kay Tan Chin sa piitan. At si Ruin Tan Chin ay humanga sa domineering attitude ni Yuwo, na naging dahilan ng pagtibok ng kanyang puso sa oras na iyon. Muling nagmamakaawa si Yang, sinubukan niyang akitin si Ruin Tan Chin sa pagsasabing maganda at mabait itong babae. Nagmamakaawa pa rin siya na makasama siya sa iisang team na niligawan niya, kahit na siya ay sira-sira ay ayaw na niyang mapasama sa kanyang team. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang tensyon ay wala ng interes na patawarin si Lai Yang. Inanyayahan niya si Yuwo na umalis doon at iwanan ang malupit na lalaki. Sinusubukan pa rin ni Yang na makiusap at napagtanto na hindi niya dapat gamitin ang tensyon ng pagkawasak bilang pain. Inamin niya ang kasalanan at hiniling na bigyan siya ng pagkakataon.
Sa sandaling iyon, nasaktan muli ang ungol ng Tyrannosaur na isang Stephen at muli siyang narinig. Galit na galit siya, nalilito si Ruin Tanchin kung ano ang gagawin. Nag-aalala sila dahil ang lakas ng demonyo ay mas malaki kaysa sa kanila. Gayunpaman, ginamit ni Yang ang pagkakataong ito para kumilos. Pinlano niyang patayin si Yuwo sa isang nakamamatay na hakbang na puno ng determinasyon. Nang magsinungaling, sinubukan ni Yang na saksakin si Yuwo, na harang ng isang malaking espada na nakahawak ang kutsilyong hawak niya. Siya ay bumalik, kung saan natarante ng husto si Yang dahil wala naman siyang nakikita doon hanggang ngayon. Si Yuwo sa kabilang banda, ay magagalit ng husto dahil sinamantala ni Lai Yang ang ganoong pagkakataon para atikihin siya. Kahit si Lai Yang ay isang tao lamang na walang utak para mag-isip. Ngayon na tila determinado si Lai Yang na ligawan at puntiryahin ang galit ng Diablo, hindi na niya hahayaan si Lai Yang. Papatayin ni Yuwo ang walang kwentang si Lai Yang gamit ang kanyang espada. Kapalit, maaari rin niyang sakupin ang lahat ng kanyang espada bilang kapalit. Lahat ng mga premyo na nakuha noon ni Lai Yang, ay nakuha na ni Yuwo ang lahat ng personal at team na puntos mula kay Lai Yang, na nagkakahalaga ng 5,000 puntos. Sa kabilang banda, ang katawan ni Lai Yong, na nawala sa piitan, ay ibabalik sa kanyang orihinal na katawan sa universidad. Galit na galit si Lai Yang at ipinangako niyang hindi niya basta-basta papakawalan ang lalaki. Makakatanggap ka rin ng iba pang mga premyo sa anyo ng isang nawawalang skill book at isang nakakalason na pagsuray-suray. Nagtagumpay ang Yu na talunin ang kalaban at PvP mode at nagkaroon ng pagkakataon na agawin ang mga item at kagamitan ng kaaway na maaaring palitan. Tiningnan ni Yuwo ang listahan ng loot, sa pinamamahalaang upang mangolekta ng nakikita na sa kanyang opinyon kasinungalingan. Yang is really worthy of being a rich second-generation Lai Yang na nasa level 5 din ay mukhang may magandang kagamitan. Tiningnan ni Yuwo ang hiding skill book, na maaring magbigay daan sa kanya na makuha ang nawawalang skill, na tatagal ng 30 segundo at maaaring iron nyo. Bukod pa riyan, mayroon din siyang makamandag na punyal na maaaring magbigay ng nakamamatay na suntok sa mga tao at isang beses lang magagamit. Masaya si Yuwo na makakakuha siya ng 2 item ng sabay-sabay.